nga po, mga minamahal. Oo, parang binuhusan ng mainit na tubig. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matilok eh, di ba? Sobrang tilok eh. Sabi ba naman niya, mga minamahal, kitang-kita sa video, di ba? Na yung pagyaman ninyo ay dahil sa DPWH. So ngayon, ang tanong ko, di ba? Kailan kayo nag-engage dyan sa DPWH? Abay, nung sinagot ni Diskaya na 2016 onwards, sabi niya, i-sure mo yung answer mo ha, kasi talagang ipapasight and contempt kita. Talaga nga namang itong si Bato de la Rosa, no? Lutong-luto, sinunog. Syempre, ganito yung mangyayari dyan. Binanggit niya na 2016, so maybe baka nung mga 2016 eras na yan, I think under investigation na din yan or naiisipang pasukin or mag-deep dive dyan sa taong 2016 up to the present moment. So ngayon, baka ang ending, madamay na naman po si former President Rodrigo Roa Duterte. Tama lang yan, sige lang. Ano lang yun, hukayin lang ninyo ng hukayin hanggang sa mahukay ang karapat-dapat na hukayin. So ngayon, ipapanood ko sa inyo, mga minamahal, yung video. Ito ha. Napapanood ko sa inyo yung video, pakita ko sa inyo. Insulto dito si Bato. Alright, sige, panoodin natin. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answer? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganun. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please, yes, make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Siguro mga 2016. Rinig ninyo. Siguro nung mga 2016. So sabi pa dyan ni Bato, make sure of your answer. Siguraduhin mo, ipapasight and contempt kita. Diba? So parang nabuhusan, mga minamahal, ng mainit na tubig. Diba? Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi ang magiging ending dyan, total na bulat-lat na din naman yung 2016 flood control anomalies na yan. Dahil din nga po dito sa bunganga ni Diskaya, I think mukhang pinag-iisipan na din ng Senado, especially ng Blue Ribbon Committee, hoping so, diba? Chaired by Rodante Marcoleta, na mag-dig dive into a 2016 era, diba? Sana, mga minamahal, para ang ending din yan, ang merong pananagutan din yan, walang iba kundi itong si former President Rodrigo Roa Duterte. You know, dito din natin malalaman, inom muna akong tubig. Dito din natin malalaman, mga minamahal, kung itong si Rodante Marcoleta ay merong tapang, merong pagiging independent, merong paninindigan, kung yung panahon ni former President Duterte ay kanya rin pong iimbestigahan. Kabilang na din yung dating DPWH Secretary na tahimik lang
At ngayon nga lang din nagsalita tungkol sa flood control na si Mark Villar. 'Di ba? Kasi nagkaroon noon ng investigation. Pero hanggang doon lang, investigation lang. Oo. Wala namang nakasuhan. Wala namang napanagot. So, buti nga ngayon sa panahon ni PBBM, talagang yung focus malala 'Di ba? Yung focus malala. So, nagkaroon ng Senate investigation, and I think wag sanang magagalit itong si Rodante Marcoleta dito nga po sa ginawa ng ating presidente na kung saan nagkaroon ng mga minamahal ng independent body, which is kailangan natin yan. Kasi kung walang independent body, ano na lang yung magiging takbo, 'di ba, ng investigation? Kasi pwedeng gawing moro-moro Lalo pat itong si Rodante Marcoleta, medyo, 'di ba, hindi nagsasalita kapag kabaro niya yung nandyan sa peligro. Kumbaga, patay mali siya. Samantalang dito sa independent body, kung hahawakan man yan ng mga matitinong tao, kagaya ni Magalong, 'di ba, ng minority, abay, dyan natin malalaman ng katotohanan. Kasi, hindi naman dapat si Sara Diskaya lang yung panagutin dyan Hindi lang siya Siya lang talaga yung nagiging sacrificial lamb. 'Di ba? Sa mga totoong magnanakaw sa kaban ng bayan. Sa mga totoong merong pakana. 'Di ba? Yung mga kongresista. 'Di ba? Yung mga senador. Sila. Diba? Kasi kanya imagine, may problema na sila sa tax, may problema na sila sa mga ghost project, ang dami na nilang problems. Tapos, paulit-ulit pa din silang nananalo sa bidding. So, mayroon na yung ibig sabihin. Alam na natin yan. Ngayon, ang kailangan lang nating malamang sino ang nasa likod. Diba? Although, medyo parang nandoon na yung clue, 2016, pero syempre, kailangan pa din natin ng malawakang ebidensya. 'Di ba? Yung sobrang lawak na ebidensya, yung may pinapangalanan, may pinapakita, merong resibo. Alam niyo, basta Sara talaga yung pangalan, no? May talaga, no? Basta Sara ang pangalan. Basta Sara ang pangalan, peligro talaga no? Pero sa totoo lang, okay tatanungin, hindi ito kasalanan ni Diskaya. Oo. Parang siya lang yung naging sacrificial lamb dyan. Although may kasalanan siya sa pangungurakot, pero yung mga kongresista or yung mga senador na paulit-ulit siyang pinipirmahan sa bidding, sila yung may dyan, 'di ba? Yung dapat may pananagutan kasi imposible naman na wala din silang kicks dyan. So lahat yan may kicks. Tingnan ninyo, substandard yung mga materials. Pag hawak mo, parang walang walang bakal, 'di ba? Mga minamahal. Alright. Yun po. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.